politikong manghihingi na lang, ibig sabihin ng politiko na yon, hindi yung magnanakaw. At titiyakin niya na lahat ng pondo niya ay mapupunta sa tao. Jerry Clau, shout out sa'yo. Babuhay ka, Jerry Clau. Boss, Dan Report Your Channel. Good. Good, good. Sir, baka may NPA dyan. Ingat. Hayaan mo na. Sabi ni Think Plus, doon ako sa humihingi sa OFW. At least hingi, hindi scam. Di ba? Iba kasi ang hingi, iba ang scam. Okay? Iba yun ang hingi. Iba yun ang scam. Yun ang scam, magpapa-invest yun. Di ba? Yun yung scam. Kailan pa naging scam ang hingi? Sige nga. Sige nga. Kayo naman pala eh. Kailan pa naging scam ang hingi? Masarap yung labong dyan, boss. Oo naman. 'Di ba? Ito yung kubo talaga. Pag sinabing kubo, ayan wala na ba't tao? Ayun, yun yung paitlugan ng manok ni Nanang. Ito isa yung kamalig ni Nanang. Yung ang mga bahay ng mga ano niya. Ayan yung diyan naman siya nakatira. Ayan, yan. Nakita mo? Dadalawa sila diyan eh. Tapos ayun yung kanyang ayun yung kanya sagingan. Laki nun. Libo-libo yung mga tanim niya ron. Presko, di ba? Wala ka nang hahanapin pa. Happy Sunday. Okay. Happy Easter sa inyong lahat. Ay, si Manang Casper, sandali, punta, isusum natin. Ay, si Casper, doon sa kamalig, ayun, Casper, asa ka na? Ayun, ay si Casper, Kaway! Di ba? Kita nyo naman, ang layo ni Casper. Kung mga kaway, ayun, kaway, Casper! Tayo na mga kaway pa, Alam mo, ang tao, pagka wala kang atraso, walang magtataka sa buhay mo. Yun sa akin, puro ako sa lang yun. Di ba? Marami daw akong, kesyo ako daw ay ganto, ako daw ay ganon, ako raw ay ganto, ako raw ay ganon. Di ba? So, maling impormasyon yun. Ang problema ngayon, napahamak yung naniwala sa maling impormasyon. Kung sino man yung naniwala sa mga impormasyon na ibinato na ako raw ay ganito, ako raw ay ganon, talagang dinapaan pa talaga, ay mapapahamak yun. Malamang. Bakit? Ako kasi, hindi ako marunong humingi ng tulong kahit kanino. Pero kaliwat kanan ang pamilya ko. Kaliwat kanan. Purong norte. Region 1 at Region 2. Yan. So, yung iba tahimik, pero yung suporta nila malalim. Kaya maraming salamat sa lahat ng kamag-anak ko. Yes. Alam kasi nila na iba kasi yung puso ko eh.
Pagka kasi tumulong ako, ibubuhos ko lahat at hindi nila ako maaawat doon. Yung kasaysayan na gustong burahin ng mga kalabang ko sa akin, hindi naman nila kayang burahin. Kasi bakit? Totoo naman. Talaga naman nag-iisa lang ako nung pandemic na nagpapakamatay. Masagip ko lang yung mga kababayan kong nasa laylayan. Yun. Gusto kasi nilang burahin yun eh. Gusto nilang palabasin na yung itinulong ko daw nung pandemic ay in-scam ko daw sa OFW. Wala nga akong kilalang OFW nung pandemic eh. Nag-iisa nga lang ako at saka yung mga tauhan ko lang eh. 'Di ba? Paano yun? Paano yung mga mayor, gobernador na nagpasalamat, yung mga institusyon na nagpasalamat? Nakasaksi sila na buhay na nandun talaga at tumanggap ng tulong. Paano yun? Hindi nyo kayang burahin yun. Kaya kahit ano sabihin nyo, ako'y ganito kasama, eto ako, walang hiya, ay wala akong maniniwala sa inyo. Walang maniniwala sa inyo. Bakit? Kasi may mga taong nakasaksi nung tunay na pangyayari at may maraming taong tumanggap. At ulitin ko, nung pandemic, nung kasalukuyang kasagsagan ng lockdown, wala ho kong kakilala na kahit isang OFW. Pero maraming katibayan na bukod sa sarili kong ipon, nagbenta ako ng bahay sa ninang ko. Sa ninang ko, nagbenta ako ng bahay. Sa Miranila, binenta ko. Sa ninang Conchita ko. Sasakyan ko, binenta ko. Sports car. Sinaid ko lahat, halos laman ng bangko ko. 4 na bangko. May 2 bangko na hindi ko nagalaw. Ibinigay ko lahat yun. Ngayon, nung ako'y nakulong, nung 2020 ng Mayo, hindi ko naman alam na may mga OFW pala na nabuo para sa akin. Ayun ang pinagpapasalamat ko. So, hindi nila kayang burahin yung kahit anong sabihin nila dyan, hindi nila mabura. Diba? Pero hanggang doon na lang. Ayun ay kwento na nakalipas. Nakalipas na yun. Kaya nga, katulad po nung sinabi ko, ano yan eh, buhay parang gulong yan. Ngayon kung tatanungin nyo ako kung ibabalik yung nakaraan, tutulong pa ba ako sa kabila ng ginawa sa akin? O ikikip ko na lang, mananahimik na lang ako, ikikip ko lahat ng pera ko, mabubuhay ako ng maayos. Bago mag-lockdown, ang sarap-sarap ng buhay ko. Tuwing Biyernes, lumilipad ako papuntang Japan, pupuntahan ko yung misis ko. Nag-i-enjoy ako. Marami akong pera, marami akong magaganda sasakyan, marami. Alam mo yun? Marami akong jowa. So, nabubuhay ako sa karangyaan. Ba't mas pinili ko yun? Ngayon, kung sasabihin nyo, kung ibabalik yung panahon na yon at i-reset, pipiliin ko pa rin bang tumulong? Wala ho akong pagsisisihan to. Bakit? Bibihira ho yung binibigyan ng Diyos ng pagkakataong maging bayani sa kapwa mo. Yung pera ho, madaling hanapin yan. Yes, yung kasikatan, lalong madaling hanapin yan. Maghubo ka lang dyan, magtututuwad ka sa camera, sikat ka na. Magte-trending ka na. Pero yung bigyan ka ng pagkakataon na maging bayani sa kapwa mo tao, hindi ho lagi-laging ganon. Hindi ho lahat nabibigyan ng ganong pagkakataon. So kung sasabihin yung kung i-reset yung kabanata ng buhay ko, babalik ako doon sa bago pa lang mag-lockdown, gagawin ko pa bang tumulong o mananahimik na lang ako at i-enjoy ko yung kayamanan ko? Tutulong pa rin ako. Yun ho ay hinihingi ng pagkakataon. So kaya nga ho, nung mga nakaraang araw ay nakita niyo naman, nung nakaraang panahon, talagang ako ho ay talaga hong ipinahiya sa buong lipunan sa Pilipinas. At talagang ako ay pinaratangang saksakan ng sama. Pero